Bumagsak ang kalusugan ng bagong pinakamataas na pinuno ng Iran sa mismong panahon na kailangan ng rehimen na magpakita ng lakas, kaayusan at pamumuno. Ngayong Lunes, ika-27 ng Abril, 2026 ang mga Iranian ay lubos na nababalot ng isang malupit na tanong. Si Mujtaba Khamenei ba talaga ang namumuno o tinatago lang ng Republikang Islamiko sa mundo na nawalan na sila ng kontrol sa pinakamataas na pamunuan? Nabuo ang tanong nang lumabas ang muka ni Mujtaba Khamenei sa mural na inialay sa mga namatay na personalidad ng Republikang Islamiko. Ikukuwento ko lahat yan pero siguradong gusto mong mag-subscribe sa channel para laging updated, real-time at kalidad na impormasyon ang hatid namin. Pagdating sa kredibilidad, Milson Alves. Sumiklab ang hinala matapos ipakita ng mga taga-suporta ng rehimen ang mukha ni Mujtaba Khamenei sa isang mural na inialay sa mga namatay na personalidad ng Republikang Islamiko. Nangyari ang insidente sa Mashhad, lungsod na konektado sa kasaysayan ng pamilya Khamenei at simbolikong sentro ng kapangyarihang panrelihiyon ng Iran. Simple ngunit seryoso ang problema. Ilang linggo nang sinasabi ng Tehran na buhay pa si Mujtaba, nasugatan, ngunit malay at gumagawa ng mga desisyon. Ngunit nang ilagay ang kanyang muka sa tabi ng mga lider at komandanteng itinuturing na mga martir, mismong rehimen ang nagbukas ng puwang para sa pagdududa na pinipigil ng gobyerno. Walang opisyal na kumpirmasyon ng pagkamatay, ngunit walang pampublikong paglabas, talumpati sa video, malinaw na audio para sa mga Iranian o matibay na patunay na ang bagong kataas-taasang pinuno ay namumuno talaga. Kapag ang saradong rehimen na umaasa sa pagkontrol sa imahe ay pinapayag ang lumaki ang pagdududa, mabigat ang kahulugan nito. Si Mujtaba Khamenei ang pumalit sa posisyon matapos mamatay si Ali Khamenei na tinamaan ng opensiba na yumanig sa buong pamunuan ng Iran. Mula noon, ang mga impormasyong kumakalat ay nagsasabing si Mujtaba ay malubang nasugatan. Ang kanyang muka at mga labi ay nagkaroon daw ng mga paso. Nasa 3 operasyon na raw ang isa sa kanyang binti. Kailangan pa raw ng plastic surgery bago siya muling humarap sa publiko. Kahit ganon, iginiit ng mga kaalyado ng rehimen na maayos pa rin ang kanyang pag-iisip at nakikilahok siya sa mga desisyong ginagawa sa likod ng mga eksena. Ang tanong, wala namang nakakita nito. Sa politika ng digmaan, ang pagkawala o kawalan. Nagpapahayag. Ang isang pinakamataas na lider na hindi nagpapakita, hindi nagsasalita at hindi nagpapakita ng pamumuno ay nag-iiwan ng puwang para sa mga general, mga paksyon at mga pinuno ng revolusyonaryong gwardiya na punan ang puwang. Dito nagiging crisis sa kapangyarihan ng crisis sa kalusugan. Napansin ito ni Donald Trump at pinatindi pa niya ang pananalita niya. Kinansela ng presidente ng Estados Unidos ang biyahe ng kanyang mga sugo para sa pag-uusap sa Pakistan. Nilinaw niya na hindi gagalaw ang Washington na parang umaasa sa Tehran. Tumama ang pahayag na ito sa sentro ng problema. Hindi lang distansya, schedule o protocol ang binanggit ni Trump. Ibinunyag din niya sa publiko ang matagal ng pagdududa sa likod ng mga eksena. Hati ang Iran. Mayroong panloob na alitan. May mga pagdududa kung sino talaga ang namumuno. At maaring may mga grupo sa loob mismo ng rehimen na sumusubok iwasan ang pamumuno dahil masyado ng mataas ang gastos ng pamumuno sa panahong ito. Tinugunan ng Iran sa diplomasya ang issue. Pumunta ang kalihim ng ugnayang panlabas ng Iran sa Pakistan at nakipag-usap sa mga tagapamagitan, dumaan din siya sa Oman. Pagkatapos, bumalik siya sa diplomatikong sirkulo para subukang buhayin ang negosasyon. Ngunit ang kilos na yon ay hindi yon mukhang tanda ng lakas, kabaligtaran pa nga. Matapos kanselahin ni Trump, lumitaw ang bagong panukala mula Iran na itinuring ng mga Amerikano na mas mabuti. Mahalagang detaling yon. Kung ilang minuto lang matapos ang presyon ng Amerika, inayos agad ng Iran ang dokumento sa mga tagapamagitan, halatang tinamaan ng White House ang sensitibong bahagi. Naramdaman ng rehimen ang dagok na pampulitika at sinubukang bawasan ang pinsala. Pangunahing paksa ng negosasyon ang programang nuklear. Iniwan ni Trump ang malinaw na mensahe. Hindi maaaring magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Para sa Washington, walang tunay na kasunduan kung sinusubukan ng Tehran na ipagpaliban ang usaping ito. Gusto ng rehimen ng Iran na maibsan ang blokeyo at makahinga sa ekonomiya, habang ang Estados Unidos naman ay nais makuha muna ang isang mahalagang konsesyon bago luwagan ang presyon. Sa labanan ng kapangyarihan, lalo pang humihina ang posisyon ng Iran dahil sa di-tiyak na kalusugan ni Mujtaba Khamenei. Mahalagang bahagi ang revolusyonaryong gwardiya sa krisis na ito.
Si Mujtaba ay palaging itinuturing na malapit sa mga pinakamatitigas na commander ng rehimen. Ayon sa ulat, itinulak ng grupong militar ang pagpili sa kanya bilang kahalili ni Ali Khamenei. Lumaki ang papel niya matapos ang mga atake sa pamunuan ng Iran. Kapag nasugatan o wala ang pinakamataas na pinuno, lalong tumitibay ang impluensya ng revolusyonaryong gwardiya sa sandatahang lakas, pamahalaang sibil at maging sa pangkat ng negosasyon. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Trump na haharapin niya ang namumuno pero hindi nagmamadali at hindi magpapadala sa pagdadrama. Sa Estados Unidos, mahalaga ang tanong, may autoridad ba ang negosyador ng Iran na tapusin ang kasunduan o tagapagdala lang siya ng mensahe mula sa isang paksyon na pwedeng kontrahin ng ibang paksyon? Habang tila huminto ang panloob na politika ng Iran, tuloy pa rin ang presyur na ekonomiko mula Amerika. Tuloy pa rin ang operasyon ng matinding pang-ekonomiyang presyur kahit may paghinto sa mga direktang pag-ataking militar. Layunin nitong bawasan ang kita ng rehimen, lalo na sa langis na sumusuporta sa makinyarya ng kapangyarihan sa Teheran. Kamakailan, tinarget ng Tesoro ng Estados Unidos ang isang refinerya ng langis sa Tsi na may kaugnayan sa pagbili ng langis mula Iran. Tinarget din nila ang mga kumpanya, barko at network na tumutulong sa rehimen magbenta ng langis kahit may parusa. Ang maliliit na pabrika ng langis ay ginawa para hawakan ang mga negosyong iniwasan ng malalaking kumpanya gamit ang langis mula sa mga bansang may parusa. Bumibili sila mula sa Iran, Rusya at iba pang gobyernong nasa ilalim ng presyon habang sinusubukan nilang umiwas sa kanluraning sistemang pinansyal. Hindi kailangang ipasara ng Washington ang pabrika ng langis, sapat ng dawing mas mahal, mabagal at mapanganib ang negosyo. Kapag nagpapataw ng parusa ang Estados Unidos sa mga kumpanyang transportasyon, insurance, bangko at tagapamagitan, hindi nawawala ang langis ng Iran, ngunit mas mahirap itong ipalibot. Umihi ng diskwento ang mamimili, tumataas ang insurance, mas delikado ang barko at natatakot ang bangko sa parusa. Sa huli, mas konting pera ang natatanggap ng Teheran. Ito ang bahaging hindi kayang itago ng rehimen. Patuloy pa rin silang nakakabenta ng langis sa ibang ruta. Ngunit lumiit ang kita, nahuhuli ang bayad, mas maingat ang mga kasosyo at mas malaki ang presyon sa lokal na ekonomiya. Para sa gobyernong may digmaan, pagharang, hinala ng power vacuum at pagod na mamamayan, bawat bawas sa kita ay dagdag na problema. Bukod sa langis, tinatarget din ng Estados Unidos ang digital assets ng rehimen. Simple lang. Kapag nagtago ng yaman ng mga opisyal ng Iran sa cryptocurrency o sa mga kumpanyang nasa labas ng tradisyonal na sistemang pagbabangko, pinipilit ng Washington ang mga platform, nini-freeze ang mga account at hinaharang ang mga transaksyon. Kahit malayo sa kontrol ng Estado ang teknolohiya, pwedeng maparusahan pa rin ang mga kumpanyang nagpapatakbo ng mga account na ito. Ayon sa mga impormasyong kumakalat, ginamit pa raw ng Iran ang mga retiradong barko bilang mga lumulutang na imbakan. Pansamantalang solusyon lang ito, hindi estratehikong solusyon. Kahit gamitin ang mga supertanker na nakahimpil sa Golpo ng Persia, limitado pa rin ang kita. Makakakuha lang ang rehimen ng ilang araw na ginhawa bago bumalik sa parehong problema. Kulang ang espasyo sa pag-imbak ng produksyon. Ginamit pa ito ni Trump at sinabing malapit na ang Iran sa mapanganib na hangganan. Ang lohika ay kapag wala nang mapaglalagyan ng langis, kailangang bawasan ang produksyon at ang pagbabawas ng produksyon ay hindi lang basta pagpindot ng isang button. Madalas, ang pagsasara ng mga balon ng langis ay pwedeng makasira sa estruktura at gawing mahirap, magastos o hindi ganap ang muling pagpapatakbo. Sa tingin ng Amerika, pinatitindi ng panganib ang pagmamadali ng Tehran na makipagkasundo. Sinusubukan pa rin ng rehimen kontrolin ang naratibo na may pamumuno, pagbangon at negosasyon. Pero iba ang realidad, hindi nagpapakita ang leader. Hirap ang ekonomiya dahil sa blokeyo, lumalakas ang revolusyonaryong gwardiya. Kumikilos si Trump na tila naniniwalang hindi niya kailangang mag-alok ng kaluwagan bago tumanggap ng mabigat na konsesyon. Sa huli, naging pampublikong issue ang kalusugan ni Mojtaba Khamenei sa pinakamasamang panahon para sa Tehran. Kailangan ng Iran ng malinaw na lider, pera at diplomatikong solusyon, ngunit humaharap sila sa hadlang, mga sanksyon, pressure mula Amerika at di nakikitang lider. Habang pilit na papaliwanag ang rehimen, patuloy ang pressure ni Trump at inuulit niya ang parehong mensahe sa iba't ibang salita. Hindi hahabulin ng Estados Unidos ang gobyernong di kayang patunayan kung sino ang namumuno.
I-like ang vídeo, mag-subscribe at ng komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.